Hello mga guys, at ngayong araw, maglalaba tayo for today video. Sobrang daming labahan kong mga guys, naipon talaga siya, kaya ganyan karami. Kumbaga mga guys, araw-araw ako nagpapalit ng susuotin ko para sa trabaho ko. Ngayong araw, ako talaga ay nagkaroon ng oras na makapaglaba. Kaya naman, sinulit ko na itong pagkakataon na to na makapaglaba at mapasabi ka na lang talaga ng tara, simulan na natin. Wala na kayong choice. Siyempre, sa paglalaba, hindi pwedeng mawala ang planggana. Kaya ang unang kinuha ko dyan mga guys, ang planggana na mga gamit ko sa paglalaba. Pagkatapos kong makuha ang kulay red na planggana, sinunod ko naman kunin yung mga damit, pants, underwear, at lahat ng mga labahan ko. Napapaisip talaga ako dyan mga guys, kasi ba naman, ngayon lang ako natambakan ng ganyan labahan. Dati-rati naman sakto lang yung mga labahan ko. Sabi ko talaga, mukhang kailangan ko na talagang magtipid sa pagpapalit ko ng mga susuotin. Kumbaga, pag-importanteng lakad ng kailangan magpalit para iwas ng baklabahan. Paglabas ko nga pala dyan mga guys, nakita ko itong si Kambal. Sakto nakabidyo kaya ayan, sabi ko, sumama na kayo sa vlog. Exposure din yan. Dinala ko na pala dyan yung mga labahan ko sa likod ng bahay namin mga guys, kung saan naandun yung lugar na pinaglalabahan namin. Para mapadali yung paglalaba ko mga guys, yung washing machine ko na pala siya. Dati talaga mga guys, alam nyo ba, mano-mano kami maglaba. Pero pasalamat talaga ako at may washing machine na kami. Kumbaga mga guys, mas napapadali na yung paglalaba namin. Hindi na talaga sasakit yung kamay ko magparakusot. Kasi pinapadali ng washing machine na to ang lahat ng mga labahan namin. Ang kagandahan pa niyan mga guys, sobrang daming mga damit din ang kaya niyang labahan. Bukod sa may dryer na, 8.5 kg lang pa ang kaya niyang labahan. Bongga diba? Mga guys, saka ko nauunahin yung sarili kong kagustuhan. Kumbaga mga guys, ang priority ko ngayon ay yung pamilya ko. Saka mabayaran yung mga dapat namin mabayaran sa ngayon. Sabi ko talaga mga guys, Lord, isang panalo lang sa buhay at ubawi lang ako sa mga taong hindi nagdamot ng mga panahong walang-wala kami. Habang pinapanood nyo pala ako dyan maglaba, nais ko lang i-shoutout at pasalamatan na rin yung mga solid viewers natin na palaging nakatutok at abang na abang sa daily vlogs ko. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Mahal ko kayong lahat. Shoutout kay James Luis. At ito ang sabi niya, sobrang love na love ko yung mga content mo. Nakakaaliw. Shout out kay Annalyn Udal. At ito ang sabi niya, laban lang sa buhay. Shout out kay Lexter Court. At ito ang sabi niya, sobrang dami mong napapasaya. Huwag mong iisipin ang opinyon ng iba. Lalo pa hindi yan makakatulong sa'yo. Tuloy mo lang yung pagbablog mo. Shout out kay Dandan Kabalig. At ito ang sabi niya, tuloy lang Lods, sobrang dami mong napapasayang mga tao. Shout out kay JR Coliantes. At ito ang sabi niya, sana all pre, pahingi ng mangga. Shout out kay Chacha Vargas. At ito ang sabi niya, naging classmate ko to dati. Shout out kay Jenna Umbaw. At ito ang sabi niya, galing ni Idol maggawa ng vlog. Shout out kay John Mark. At ito ang sabi niya, vlog po ulit mamaya. Gusto po namin kayo makita sa personal. Shout out kay Emily Simeon. At ito ang sabi niya, naniniwala akong mararating mo ang pangarap mo. Kaya sipag lang. Shout out kay Evangeline Itorne. At ito ang sabi niya, go Alvin, kaya mo yan. Hayaan mo yung mga nang mamaliit sa'yo. Balang araw, ikaw ang aangat at sila ang ibababa. Shout out kay Francia Yu. At ito ang sabi niya, be, pa-update kung kailan ibibigay yung TES natin. Shout out kay Mang Kantor. At ito ang sabi niya, ang bait nito ni Alvin sa personal. Akala ko dati suplado, pero hindi pala. Super bait. Tapos approachable. Laging nakangiti. Ito yung kilala kong vlogger sa Gallego na napakabait. Thank you Lods, kasi nakapapicture din kami sa'yo. Wala akong masabi. Sobrang bait sa personal. Shout out kay Lila Bion. At ito ang sabi niya, nakita kita kanina sa school. Super tangkad mo sa personal. Shout out kay Alexa. At ito ang sabi niya, nakita kita kanina sa plaza.
Kasama mo si Kambal. Gusto namin magpa-picture kaso nahiya lang kami. Shout out kay Manuela Nogpo. At ito ang sabi niya, yes! Tuloy-tuloy lang. Huwag susuko. Kaya mo yan. Masipag ka naman. Saka matalino. Malayo ang mararating mo. Mga guys, at kung gusto mo rin ma-shoutout sa next vlog, mag-comment ka na sa video na to para sa day 19, ma-wash out kita. So, ito na nga mga guys. Sa sobrang dami kong na-shoutout, nakalimutan ko na kayong i-update sa paglalaba ko. Ito na nga mga guys. Sa mga oras na yan ay kasalukuyan na akong nagda-dryer ng mga nalabhan ko. Sobrang laking tulong talaga mga guys kapag may dryer ang washing machine mo. Alam niyo ba kung bakit? Kasi mas mapapadali nitong matuyo ang mga nilabhan ko. Kumbaga mga guys, ilang minutes ko lang itong isasampay tapos matutuyo na agad. Pwedeng-pwede nang maisuot ang mga gamit na nilabhan ko. O diba, ang laking tulong talaga kapag may dryer. Pagkatapos kong mag-dryer, isasampay ko na ito dito sa sampayan namin. Dini lamang sa labas ng bahay namin. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang hanger na mga gamit ko sa pagsasampay ng mga nilabhan ko. Na-hanger ko na pala yung mga nilabhan ko dyan mga guys. Isasampay ko na ito dito sa harap ng bahay namin. Una kong sinampay dyan yung polo, t-shirt, at pants na mga gamit ko talaga sa pagtatrabaho ko. Sabi ko talaga, grabe, nakakapagod pala talagang maglaba. Totoo pala yung sabi ni Mama. Pag naranasan nyo na maglaba ng sarili nyong damit, doon nyo talaga ma-realize na sobrang hirap pala talaga maging nanay. Pero turo din sa akin ng mga magulang ko na hindi habang buhay nandyan sila. Kaya kailangan matuto kaming tumayo sa sarili naming paa. Maging mabuting tao at laging piliin ang tama. Maging madiskarte at laging mahalin ang mga magulang. Katulad na lang ng nabasa ko kanina sa FYP ko. Lahat ng pangyayari sa ating buhay, ibigay natin sa Panginoon. Ano man ang mangyayari sa atin, mga iba't ibang mga pagsubok, mga problema na tila wala ng solusyon, o parang tinakpang ka na ng langit at lupa. Magtiwala tayo sa Panginoon na kahit sa isip natin, sa tingin natin ay kalugihan o sobrang sakit na, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Ano man ang mangyari, hindi ka iiwan o pababayaan ng Panginoon. Kasi, una pa lang, inihanda na niya yung tagumpay, yung buhay na walang hanggan.